kasing isyong ito, walang humawak nito. Walang humawak na mga congressman, kaya naglakas ng loob mga kababayan, etong si Congressman Acop na hawakan. Kahit na ang makakalaban niya dito ay walang iba, kung hindi etong si Digong. So ngayon mga kababayan, pakinggan po natin. Sayang nga ay wala sa PC, para mas makita nyo sana mga kababayan, etong balitang ito. Kasi napakaganda po nitong balitang ito. Wait lang ha. Wala talagang humawak nito mga kababayan, pero naglakas ng loob si Congressman Acop na hawakan po ito. Kasi nga, representante siya ng mamamayang Pilipino. At ang babanggain niya mga Duterte, hindi lang mga Duterte mga kababayan, kung hindi yung mga drug lord na di umano kasabwat nitong si Digong. So ngayon mga kababayan, na ito, pakinggan po natin. Lakayan ko na lang. Boss, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali. Ito po pala si PJ TV, mga bossing PJ na rin ngayon. So ito, si Acop na po ang nagsalita. Pakinggan nyo mabuti ito ha. Ang ginawa ni Duterte. Si Acop na po ang nagpresenta na walang iba matapang na gusto magsalita patungkol na dito. Sa mga nagawa ng mga Duterte ng panahon nila. Pakinggan po natin ito mga bossing. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat mga boss sa patuloy na pagsuporta. At tuloy-tuloy po tayo sa katotohanan. Pardon, Mr. Chair. Utos. Sabi po niyo kanina, walang pondo na hinawakan ka. Wala kang pondong pinamimigay. Pero posible na ikaw ay nautusan ng may pera para magbigay ng pera sa isang tao. Hindi po. Wala po, Mr. Chair. Wala. Opo, Mr. Chair. Marami pong salamat. Mr. Chair, I think I was given the hard part of our hearing tonight. Walang gustong humawak po nito eh. So, pagtiyagaan nyo na po ako. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mula po sa opening ng pangalawang yugto o season 2, kumbaga, ng ating mga pagtatalakay dito sa Quadcom, ay narinig po. Tingnan nyo mga kababayan na sinabi ni Congressman Acop na walang gustong humawak nun. Kaya pagtiyagaan na lamang daw po natin siya. Kasi nga mga kababayan, kung titingnan po natin, wala talagang maglalakas ng loob na banggain etong mga Duterte. Pero dahil nga mga kababayan, etong si Congressman Acop ay representante ng mamamayang Pilipino, at etong sina Congressman Abante, sina Congressman Dan Fernandez at si Congressman Paduano at yung lahat ng mga member ng Quadcom na talagang nagtsatsaga na nag-iimbestiga dito sa anomalya ng dating administrasyon, talagang naglalakas loob po sila. At ito lang talaga yung isang bagay na walang tumanggap or walang humawak nitong mga sasabihin ni Congressman Acop. Kaya siya na lamang yung naglakas ng loob na hawakan po ito. Dahil nga ang babanggain niya dito, hindi lang ang mga Duterte, kung hindi yung mga drug lord na di umano malapit sa mga Duterte. Ano po, ipagpatuloy pa natin mga kababayan. Natin ang mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban, and Mr. Asierto. Atin din pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Kaya naman po, siya ay naka-embargo at hindi humarap dito sa atin sa Quadcom. Each of these individuals all carried with them intimate knowledge of the inner workings of the drug trade in the Philippines. At ano po ang similarity nila? Lahat po sila ay nagsalita at nagsiwalat ng ibang version ng war on drugs at nagdawit ng mga pangalan. At dahil dito, lahat sila ay nagdusa and they earned the ire of then former President kuha tayo ng patungan. Roa Duterte. Pakinggan nyo yan ha. In the Philippines, nagsimula ang drug menace sa pag-usbong ng mga laboratory, gawaan ng droga o ang mga tinatawag na clandestine laboratories. Eventually po,
Narinig natin na ito ay napalitan ng business model ng pag-angkat or importation ng droga sa bansa. Malakas ang business of drug importation sa Pilipinas. Ang isa sa mga kadahilanan nito ay ang mga importer ng illegal drugs were able to skillfully exploit cracks sa ating sistema para makapasok ang droga sa ating bansa. Ang tanong, bakit parang kabisado ng mga importers na ito ang mga vulnerabilities sa ating port security? Simple lang pala ang sagot, dahil may protect. Alam niyo mga kababayan, di ba kayo nagtataka bakit kabisadong-kabisado ng mga drug lord yung pagpapagilong ng bilyon-bilyong halaga na mga kontrabando ng mga ipinagbabawal na gamot? Napakasimple lang mga kababayan. Kung kaibigan nila ang presidente ng Republika ng Pilipinas, kayang-kaya nilang magpaikot ng bilyon-bilyong halaga na mga kontrabando at ipinagbabawal na gamot dito sa ating bansa. Pangalawa mga kababayan, kung kasabwat yung anak ng presidente ng Republika ng Pilipinas, mas malakas ang loob ng mga sindikato mga kababayan, lalo na ng mga kaibigan ng presidente, yung mga kaibigan ng presidente na nagkaroon pa ng posisyon sa gobyerno, kung yung mga yan mismo ang involved sa mga kontrabando at mga ipinagbabawal na gamot, talagang maglalakas ng loob sila na magnegosyo, magpaikot ng negosyo na illegal dito sa ating bansa. So ngayon, ipagpatuloy pa natin mga kababayan. For now, I will let these headlines shown here speak for itself. Narinig po natin ng paulit-ulit at nakondisyon na rin po ang ating mga utak. Nagalit si former President Duterte sa droga. Sabi nga po niya sa ating law enforcement, pag may sangkot sa droga, kill, kill, kill. Ngunit the link between former President Duterte and drugs begins with the testimony of two resource persons before this committee, Mr. Mark Taguba and Mr. Jimmy Guban. Ito po ang tale of two shipments, istorya ng dalawang shipment. Dalawang shipments kung saan sumabit si Mr. Taguba at Mr. Guban ay nangyari noong taong 2017 to 2018. Yan din po ang taon ng height of the war on drugs ni former President Duterte. Kapansin-pansin na kahit magkaibang shipment at ibang transaksyon ang pinag-uusapan, ang detalye ng dalawang kwentong ito ay pareho. Pareho pong bilyon-bilyon ang halaga ng sabong ipinasok. 6.4 billion in 2017 at 3.4 billion in 2018 na pareho pong nakatago sa mga gamit industrial. Metal cylinders in 2017 and magnetic lifters in 2018. Parehong pumasok sa Manila International Container Port at parehong dawit ang mga pangalan ni na Honorable Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio, and Michael Yang, anak, son-in-law, economic advisor at malapit na kaibigan ni former President Duterte. Nag-testify rin si Mr. Taguba na si Pulong o si Mans ang nagbibigay ng go signal para sa mga special containers. In short, these shipments do not go out without the go-ahead of Pulong or Mans, the umano. They allegedly control these shipments. Ito po ang mundo na napasukan ni Mr. Taguba, gaya ng sinabi niya sa atin, dahil gusto lang niyang magnegosyo. Kung madali, lumapit ka sa Davao Boys. Yun po ang turo sa kanya. Yan po ang ginawa ni Mr. Taguba. Lumapit siya sa powers that be. Makikita po natin dito na baka meron ngang kailangang ayusin o baguhin sa ating mga batas dahil mukhang ang mga maliliit lamang na tao ang napapatawan ng sentensya.
Ayun. Kasi mga kababayan, tingnan yung mabuti dapat hindi si Taguba yung nakakulong Dapat hindi si Jimmy Guban yung nakakulong. Dapat ang nakakulong mga kababayan, walang iba kung hindi yang si Pulong at yang si Manscarpio, kasama mga kababayan, yang si Michael Yang. Kasi sila naman talaga nasa sa likod ng lahat ng yan. Dahil unang-una si Taguba itinuturo si Pulong at si Manscarpio at itong si Michael Yang. Si Jimmy Guban ganun din mga kababayan. Kumbaga, yun lang dalawang taga-custom yung sumabit mga kababayan at itong si Taguba yung sumabit. Pero yung nag-uutos mga kababayan at kumukontrol ng mga shipment, yun ang nasa salaya pa. At yung isa pa nga mga kababayan, ngayon congressman pa at yung isa nagtatago na. Kaya nga kung titingnan po natin mabuti, bakit malalakas ang loob ng mga gumagawa ng illegal na magnegosyo ng illegal dito sa ating bansa ng panahon ng Administrasyong Duterte? Dahil nga, mismong di umano, anak ng dating presidente mga kababayan, yung kasosyo sa negosyo at yung kumukontrol ng shipment sa pamamagitan ng Davao Group. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ayun naman kay Mr. Guban, ang may-ari ng shipment sa kanyang kwento, pang shipment noong 2018 ay sina Manscarpio, Pulong Duterte at Michael Yang. Nauulit na naman ang mga pangalan na nabanggit ni Mr. Taguba. Ayon kay Mr. Guban, hindi niya pinangalanan ang tatlong ito sa pagdinig dati sa Senado dahil sa banta sa kanyang buhay at sa kanyang kahit sino naman mga kababayan, kahit ako nasa sitwasyon ni Jimmy Guban, nung mga panahong ginigisa ako sa Senado ng Administrasyong Duterte, hindi ko rin sasabihin. Bakit? Dahil pag sinabi ko yan mga kababayan, katapusan na ng buhay ko. Dahil sila nasa kapangyarihan, kaya nilang kontrolin lahat. Yung mga senador, kaibigan pa nila yung iba, and then yung mga nasa Congress, kaibigan pa din nila yung iba. So wala akong matatakbuhan at wala akong mahihingian ng tulong para labanan ang presidente ng mga panahon na yon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaya kahit ako, di ko rin itutuga yung pangalan ni Manscarpio at saka ni Pulong. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Pamilya. Sino ba naman ang hindi matatakot? At dahil iba ang pinangalanan niya sa Senado, siya ay sinabit sa kaso at ngayon ay nanatiling nasa kulungan. Paano po ito nakakalusot? It's a crack in our system. A crack in the Bureau of Customs. Ang TARA system. Simple lang po yung TARA system. It's grease money, lagay, given to the officials of the Bureau of Customs, among others. Push them to push them into a more simple assessment of inbound goods. Halimbawa, aabutan ng 1 million pesos para hindi na ma-x-ray or buksan ng container na papasok. According to the tale of two shipments na nabuo sa testimonya ni na Mr. Taguba and Mr. Guban, ito po ang estilo ng mga illegal drug importers. Magbabayad ng pera sa mga opisyal ng BOC para mabilis na makalusot ang kanilang mga shipments. Oo nga naman, di ba? Paano madidetect ang isang shipment of suspected dangerous drugs kung simple assessment lang, walang x-ray or kahit anong form of physical examination? Kaya nga. Ang mga nasangkot na pangalan sa ating tale of two shipments ay dapat palang matagal nang iniimbestigahan. These were all laid bare some time ago by Eduardo Asierto, an intelligence officer, a person in hiding for 6 years now just because of his intelligence report. Nagkamali siyang pangalanan. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang yung sinasabi dito ni Congressman Acop na dapat matagal nang iniimbestigahan. Yung mga pangalan na nabanggit, dapat matagal na silang naimbestigahan at dapat matagal na silang nakakulong. Katulad ni Pulong, ni Manscarpio at saka nitong si Michael Yang. Mga kababayan, dahil sila yung mga matatagal nang nababanggit dito. At dapat sila yung matagal nang nakakulong at hindi si Jimmy Guban at saka itong si Taguba kasi sila yung nasa sa likod ng lahat ng yan. Biruin nyo ha,
Gaano katinding pambubudol ang ginawa sa atin, mga kababayan, sa ating mga mamamayang Pilipino. Napakatindi. Bakit? Habang itinutumba yung mga pobre na mga kababayan nating Pilipino, mismong yung anak pala di umano yung nasasangkot sa pagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na gamot at iba't ibang klase ng kontrabando. Habang nagpapakasasa sila sa malalaking kita nila, sa pera, mga kababayan ng taong bayan, at dun sa pera na kinikita nila sa mga illegal nila, yung mga kababayang pobre na mga kababayan nating Pilipino itinutumba na parang manok, pinapatay ng ganong kadali. Di ba, mga kababayan? Kaya nga dapat ngayon, since napapatunayan na sa Quadcom na talagang nababanggit yung pangalan ni Pulong Duterte ni naman Scarpio, dapat po talagang maimbestigahan yan sa lalo't madaling panahon. At dapat mapapanagot din po yan katulad ng ginagawa sa normal na mga kababayan nating Pilipino na kapag ka nagkakamali, pagka naimbestigahan at napatunayan nagkasala, pinagbabayad sa kulungan. Dapat gawin din sa kanila yan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin, mga kababayan. Wala bang sounds? Comment nyo nga kung walang sounds. Alam ko may sounds tayo eh. Tuloy pa natin. Nagkamali siyang pangalanan si Michael Yang. Oo, pinapapatay siya ni former President Duterte dahil sa kanyang report at dahil ginawa niya ang kanyang trabaho. At sino naman itong si Colonel Eduardo Asierto? Si Colonel Eduardo Asierto ay isang narcotics operative na nag-verify at nag-imbestiga ng mga illegal schemes na nangyayari po sa Bureau of Customs. More than the reports covering the Bureau of Customs, Colonel Eduardo Asierto prepared thorough reports which he shared with the Quad Committee on the involvement of Michael Yang, Johnson Chua, and Alan Lim in the illegal drug trade in the Philippines. Mga kaibigan ni Digong yan. Ayan po ang diagram ni Colonel Asierto kung saan makikita na si Michael Yang kasama ang kanyang mga business partners, Mr. Alan Lim and Mr. Johnson Co. ay tatlo sa critical na bahagi ng operasyon ng droga sa ating bansa. Ayon sa diagram, si Mr. Alan Lim ang local source. Si Mr. Yang ang taga-ayos ng importation site at si Mr. Ko ang distributor. Ipinapakita rin ng slide na ito kung gaano kakomplikado at organisado ang network. Ito po ay end-to-end, kompleto, from supply to distribution na may kasamang na ring money laundering operations. Itong mga personalidad na ito ay pamilyar sa atin. Ilang beses na rin lumitaw ang pangalan nila sa Quadcom. Si Alan Lim ay kilalang asawa ni Rose Nono Lim. Si Michael Yang, economic advisor of former President Duterte. And itong si Johnson Co naman is the person known to have financed and established the infamous Dumoy Laboratory. The incident concerning the Dumoy Laboratory is where Michael Yang, as it would appear, started to build his bones in the drug trade. Matatandaan natin na ang kwento sa Dumoy Laboratory ay nagsimula mula sa dalawang container vans na dumating sa Davao, which Michael Yang and a certain Panther received. Thereafter, pumunta sila sa isang warehouse na nire-rent ni Alan C. At this time, Michael Yang's involvement in dangerous drugs was just very small. His only task was to transport precursor materials necessary to create shabu. Ang role niya po niya noong circa 2004 ay ang i-transport ang precursors mula sa port to the laboratory. Ito ang napag-usapan natin sa Dumoy raid. 6 na Chinese nationals ang namatay. Base sa raid, na-discover nila na si Alan C. at si Johnson Chua ay ang mga may-ari na warehouses at laboratories na ni-raid. Mula po sa investigasyon natin dito sa Quadcom, nalaman po natin na hindi ma-account
kung ano po ang nangyari sa mahigit 10 pang naaresto ng mga Chinese sa raid na yun. Mahalaga po itong Domoy raid na ito dahil ayon mismo kay former President Duterte in a recent interview, inubos daw niya ang mga sangkot dito. Later on in 2000. Di ba sinabi ni Digong mga kababayan, yung sa Dumoy issue naman yon mga kababayan, yung na-raid na laboratory dyan po sa may Davao. Di ba sinabi ni Duterte, inubos daw niya yung mga sangkot doon. Kung inubos ni Duterte mga kababayan yung mga sangkot doon, bakit buhay pa rin hanggang ngayon etong si Michael Yang? Di ba mga kababayan, bakit buhay pa rin hanggang ngayon etong si Michael Yang? At bakit mga kababayan, kung talagang inubos ni Duterte yung mga drug alleged mga kababayan, then nung panahon na naging presidente siya, bakit buhay pa ngayon si Pulong? Bakit buhay pa ngayon si Manscarpio? Bakit buhay pa din ngayon, hanggang ngayon, etong si Michael Yang at nakakapagtago pa? Yan po kasi mga kababayan ang napakalaking katanungan dyan. Ngayon ipagpatuloy pa natin. 5. Affiliates of Alan C. were arrested and warehouses rented by Johnson Chua were discovered in the provinces of Bukidnon and Cagayan de Oro. It seems that Johnson Chua did not learn his lesson from the tragic Domoy incident because after 9 years or in 2013, may mga lumabas muli na report tungkol sa illegal activity ni Mr. Johnson Chua. And it was at this time when the close relationship of Michael Yang to then Mayor Rodrigo Duterte became public knowledge. From receiving shipments of precursors from the ports and transporting them, malayo na ang narating ni Michael Yang. He eventually managed to develop contacts in the Bureau of Customs and evolved into a facilitator of shipments of shabu. As mentioned, maagang nakita ni Colonel Acerto ang operation ng Michael Yang and Alan Lim. In fact, nireport niya ang mga findings na ito sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, including the then PNP chief and even to Malacanang. Ayan! Malungkot po dito, walang nangyari sa mga reports na ito. Nabaon sa limot hanggang naungkat muli dito sa Quad Committee. Bakit kaya ganon? At parang hindi nila may ads lang. Eto mga kababayan di ba nabanggit ni Congressman Acop na yung mga ebidensyang hawak nitong si Acerto nabaon sa limot. Eto kasi ang malaking katanungan dyan. Sinasabi ng mga DDSet na paratang daw yan. Pero kung paratang yan, bakit kailangang ipapatay? Eto yung tanong dyan bakit kailangang ipapatay yung mga kasamahan nitong si Acerto at bakit kailangang ipapatay etong si Acerto? Buti na nga lang nakapagtago etong si Acerto mga kababayan. Napakasimple lang ng sagot dyan kasi totoo at tunay yung ebidensya na hawak nitong si Acerto. Na kung saan mga kababayan, yun yung pinipigilan na mailabas ng dating administrasyon kaya inuubos nila yung mga kasamahan nitong si Acerto at maging etong si Acerto. Kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, nung panahon ni Digong, talagang ang nakinabang lang mga kababayan ng war on drugs niya, hindi naman talagang mamamayang Pilipino. Kung hindi, yung mga kasamahan niya na di umano mga kababayan ay naa-allege sa pagpapagulong ng bilyon-bilyong halaga ng mga kontrabando at ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Plaza Shopping Mall. Sa pag-aaral ng Quadcom, DCLA also owns Paili Holdings Corporation, the holding company of Paili State, which constructed Clark Majestic World, where 2 Chinese nationals were arrested for kidnapping a Chinese and a Vietnamese national. Yan pong mga usapin na yan ay nakakabit naman sa Pogo. Si Acerto ang unang nagbanggit ng koneksyon ni Michael Yang. Pero imbis na umaksyon o mag-imbestiga,
pa na mas malalim, former President Duterte resorted to threatening the life of Colonel Asierto. Akala ko ba war on drugs tayo? Anong nangyari? Baligtad nga eh. Reports relayed to us by Colonel Asierto only... Baligtad nga mga kababayan eh. Di ba war on drugs nga yung mandato ng dating administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit mga pulis na gumagawa ng matino at nagtatrabaho ng maayos na porket natuklasan lang na yung tropa ni Digong at yung matalik niyang kaibigan ni si Michael Yang ay sangkot sa bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato at iba't ibang klase ng iligal dito sa ating bansa, biglaan mga kababayang ipinatugis nitong si Digong. So, ibig sabihin mga kababayan, yung war on drugs ni Duterte ay para lang mga kababayan doon sa mga pobre na mga kababayan Pilipino natin at para doon sa mga inosenteng pulis na nagtatrabaho lang at ginagampanan lang yung kanilang trabaho at yung kanilang mandato. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Report the participation of several high-ranking officials, including Senator Bato de la Rosa, Director General Aaron Aquino, Senator Bongo, Director General Wilkins Villanueva, and of course, Alan Lim, Michael Yang, Li Wenxiong, Johnson Chua, and Yan Yishu. Umabot po sa matataas na opisyal na ito ang report ni Colonel Asierto. Inuulit ko po, walang nangyari. Wala talaga mangyayari dyan. Maalala din natin na nabanggit ng isa pang resource person ang pangalan ni Michael Yang. Looks familiar. This web of connections among Michael Yang and his associates was presented by PIDEA in one of our Quadcom meetings. Dito ay makikita natin ang connections ni Michael Yang with Alan Lin, Rose Nono Lin, Johnson Ko, Hong Jiang Yang, Eddie T. Yang, Willie Ong, all of whom have been the subject of our investigations before the Squad Committee, connected by corporations like Piley Holdings Corporation, Piley Estate Group Corporation, Golden Sun 999 Realty and Development Corporation, and more importantly, Empire 999 Realty Incorporated. Empire 999 Realty Corporation was discovered bago pa man lang binuo ang Quadcom. A corporation owning a warehouse in Mexico, Pampanga, where 560 kilos of shabu with an estimated cost of 3.6 billion pesos was discovered. The shabu entered the country through the port of Subic and was later on delivered to a warehouse owned by Empire 999. Madami at paulit-ulit na ang lumilitaw na koneksyon ni Michael Yang sa business ng droga. Tama! Pero nakapagtataka rin, sa gitna ng isang state policy called the war on drugs, where thousands were killed, kahit sabi-sabi lang ang basis, wala pa rin nakakagalaw against Michael Yang. In contrast, paano ba naman kasi mga kababayan gagalawin si Michael Yang? Kung matalik na kaibigan ni Digong at binigyan pa ng posisyon sa ating gobyerno at ginawa pang Presidential Economic Advisor, wala talagang gagalaw dyan. Alam nyo, ayaw kong isipin na kaya ginawa ni Digong na Presidential Economic Advisor, yang si Michael Yang is para maiwasan na galawin. Etong si Michael Yang dahil nga matalik na kaibigan ito ni Duterte. At kung makikita nyo, di ba, ilang beses ngang ipinagtanggol ni Digong etong si Michael Yang, lalo na nung umatende etong si Digong ng patawag ng kamera noong mga nakaraang araw or noong mga nakaraang buwan, mga kababayan. Di ba, nung tinanong etong si Digong about kay Michael Yang, ipinagtanggol ni Digong etong si Michael Yang. So ngayon, kung titingnan po nating mabuti, kung ngayon nga na hindi na presidente, etong si Digong ay ipinagtatanggol niya etong si Michael Yang, paano pa kaya nung presidente siya?
mga kababayan. So ibig sabihin kaya hindi maibuo-ibo yang si Michael Yang at kaya ginawa yang economic advisor nitong si Duterte, mga kababayan, is para katakutan etong si Michael Yang at wag galawin. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Dahil nga malapit mga kababayan, ito kay Digong. Ngayon ipagpatuloy pa natin. In contrast, naging maunlad at successful pa ang lahat ng kanyang businesses. We can all recall the Pharmaly scandal that made headlines nationwide. We find ourselves with Michael Yang yet again at the center of this Pharmaly scandal. Again, I will let these headlines speak for themselves. Pharmaly officials such as Wang Chuyen and Lin Ong were also quick to point fingers to Michael Yang as the financier and guarantor of the Pharmaly operations. The personalities we have discussed warned us very early on ang mga nasa posisyon noong 2016 hanggang 2022 ay sila mismo na nagdala at nagpalaganap ng problema ng droga sa Pilipinas. Si Bato, si Bongo. Pero ang mga warning na ito ay hindi natin narinig. They were drowned out with noise and systematically silenced and discredited. Colonel Acierto, for instance, categorically named former President Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa as integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Worse, they serve as key figures in ensuring that large volumes of illegal drugs slip right through our borders. Asan ngayon? Mga kababayan, alam nyo ba, sa totoo lang, ayaw kong isipin na totoo yung panaginip ko na kaya umiiyak, kaya nakikiusap at nagmamakaawa at humihingi ng pasensya, mga kababayan, may pasulat-sulat pa, yung isang mayabang na politiko dun sa tao na inapi nila, nilait nila, tinawag nilang kung ano-ano, idinikit nila sa ipinagbabawal na gamot. Kaya humihingi ng pasensya at sumusulat pa, mga kababayan, yung politikong yun kasi nararamdaman niya na pagbabayaran niya lahat ng kasalanan at ginawa niya at pang-aabuso niya sa kanyang kapangyarihan nung panahon na siya ay nasa kapangyarihan. Alam niyo ba, mga kababayan, yung mayabang na politiko na yung sumusulat-sulat na, humihingi na ng kapatawaran, ng dispensa, na sana'y patawarin siya, mga kababayan, nung tao na nilait nila, pinagtulong-tulungan nila, at tinawag nila ng kung ano-ano at binastos nila yung pangalan, at pinagbantaan nila. Humihingi na, mga kababayan, ng pasensya sa pamamagitan ng pagsulat. Nga naman, pag pinatawad siya, didepensahan siya, mga kababayan, nung tao na hinihingan niya ng pasensya. Ano po ngayon, pagpatuloy pa natin? Totoo yun, mga kababayan. Yung panaginip kong yun, baka magkatotoo pa nga. Asan ngayon si Colonel Acierto? Nagtatago dahil gusto siyang patayin ng ating former president. Diba? Incidentally, these are the people whose hands are on the purse and the sword of the Republic, and they have deftly used it. It is most unfortunate, however, that the sword was used to slit, stab, and slash the very people it swore to protect. We, the people. And the purse was used not to benefit the Republic, but to line the pockets of the few. Nilunod po nila ang bayan natin ng droga at kumita sila dahil dito. Tama! Isa sa mga right-hand man ni former President Duterte, sang-ayon kay Colonel Acierto, he branded the former President Duterte as the Lord of all drug lords. Napakasakit po dahil Digong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality.
siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Colonel Asierto, Mr. Jimmy Guban, Mr. Las Cañas, and Mr. Taguba have all bared their stories before this Quadcom, and it is through our combined efforts, through their stories, and our interpellations where we discovered common personalities that seem to just be consistently present in all the narratives. Ikaw, may ads na naman. Maliwanag mga kababayan ha. Tuloy natin. May ads pa eh. Kaya mga kababayan, lalo na yung mga taga-suporta ni Digong dyan, na umiiyak sa comment section, iiyak nyo lang yan. Iiyak nyo lang yan, okay lang yan, walang problema yan. Ganyan talaga ang buhay. Panapanahon lang yan. Kung nung mga panahon na si Digong ay presidente at hindi siya napapagbayad sa lahat ng kasalanan niya, pati yung anak niya mga kababayan, na si Pulong at yung kanyang son-in-law na si Man Scarpio mga kababayan at yung BFF ni Digong na si Michael Yang, kung nung mga panahon na sila'y nasa kapangyarihan at hindi sila napapagbayad, pues ibahin nila ang administrasyon ngayon. Kasi pagbabayaran nila mga kababayan, lahat ng utang at kakulangan nila sa mga sa sambayan ng Pilipino. Pagbabayaran po nila yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi sa dami ng binawian ng buhay, lalo na yung mga inosenteng nadamay na hindi dumaan sa due process, dahil dyan sa baluktot na war on drugs ng dating administrasyon, pues pagbabayaran niya ni Digong. Kasi yung war on drugs niya ay isang malaking cover up para pagtakpan yung bilyon-bilyong halaga na pumapasok ng mga kontrabando at ipinagbabawal na gamot nitong si Michael Yang at ng kanyang anak na si Pulong, di umano, at nitong si Man Scarpio, di umano. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pakinggan pa natin to. So ito mga kababayan, no? Di ba kayo nagtataka bakit walang palag si Digong? Colonel Speedy, more specifically, the local manufacturers. Let us remember, ang key feature ng war on drugs ay ang reward system. Every kill is compensated, and the bigger the catch, the higher the video. Colonel Expedito even adds that awards could go as high as 100,000, and that the system at that time was known to all policemen. It was such a strong but perverse incentive to play along with the war on drugs. The existence of the reward system is not denied. In fact, ipinagmayabang pa ito ni former President Duterte at ang kanyang mga alipores. This reward system has long since existed in Davao and was transposed in the national scale noong taong 2016. Evidently, this reward system caused the systematic killing of operators of drug laboratories and chemists. And those distributors who source their product from these local manufacturers. Ano po ang benefit? Open season na po for drug importers. Ang masama, isa itong naging ugat ng extrajudicial killing. Huwag po nating kalilimutan na napakarami ang namatay sa war on drugs. 30,000 ayon po sa datos. Tama! Narinig po natin ang mga pamilya ng mga naging biktima ng war on drugs. Marami sa kanila, ayon kay former President Duterte, ay collateral damages. Shit happens, ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napaksakit po nito dahil tayo pong iyan mga kababayan niya, kung makikita nyo yung sinasabi na yan ni Congressman Acop, kasi eto
kung napanood nyo ng umpisa itong video na ito, na tinalakay natin, walang gustong humawak nito. Walang gustong humawak nito, walang gustong magbasa, at walang gustong magpakita sa publiko. Bakit mga kababayan? Kasi, ang babanggain nga dito ang mga Duterte, yung mga kaalyado ng mga Duterte, at yung mga bataan ni Digong na ngayon ay senador na, katulad ni Bongo at saka ni Bato de la Rosa. Kaya mga kababayan, kung makikita nyo, nung lumabas itong isyong ito about dito sa itong mga Duterte, isang malaking sindikato, crime enterprise, mga kababayan, di ba nanggalaite etong si Bato de la Rosa? Nanggalaite nang matindi etong si Bato de la Rosa. Kasi mga kababayan, talagang sa pool sila sa sinabi dito. Etong inilabas na ito mga kababayan ni Congressman Akop. Sa pool talaga sila dyan. Kasi biruin nyo mga kababayan ha, nanggalaite si Bato de la Rosa at nakalimutan niya na isa siyang pulis mga kababayan dati at upper classman niya etong kanyang binastos at etong kanyang kinagalitan at tinawag niyang how dare you. 'Di ba? Kaya kung titingnan po natin mga kababayan, kaya siguro natatakot yung iba mga congressman na hawakan ito kasi bibirahin talaga sila ni Bato de la Rosa at magwawala yang si Bato de la Rosa, si Bongo at yung iba pa mga kaalyado ni Digong na nasasangkot po dito. So ngayon, ipagpatuloy pa natin mga kababayan. Dahil nabudol. Budol talaga. Ang natin dito sa Quadcom, walang gustong pumalag sa sistema. Walang gustong buwangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya ay halal ng taong bayan. Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating inquiry at sisiguraduhin po namin ayusin ang ating mga batas upang masiguro na hindi na mauulit ang mga kaganapang ating natuklasan. Sa darating na taon at sa mga susunod na Quadcom hearings, tatalakayin po natin ng mas malalim ang usapin ukol sa droga dahil sang-ayon naman po tayo, salot po ito sa lipunan. We will leave no stone unturned. Maraming salamat po. At magkita-kita po ulit tayo sa susunod na taon. Marami po salamat. Ayan mga kababayan ha, magpapatuloy pa yung Quadcom. Magpapatuloy pa yung Quadcom at hindi pa natatapos yung investigasyon patungkol dyan sa AJK at sa war on drugs ng dating administrasyon. Alam nyo mga kababayan, eto ha, wag ipagmayabang ng mga DD-shit na sinuportahan si Digong ng napakaraming Pilipino nung panahon na tumatakbo siya sa pagka-presidente. Dahil kung hindi dahil sa mga Marcos loyalist, tandaan nyo, kung hindi dahil sa mga Marcos loyalist, hindi naman mananalo si Digong. Saan ba kayo nagkatala? Kulelat sa survey yan. Kulelat sa survey yan mga kababayan. Nung tinulungan lang ni Senator Amy Marcos, nung binuhat ng mga Marcos loyalist, biglang lumakas sa survey yan. At yun ang naging dahilan kung bakit nanalo yan mga kababayan. Marcos loyalist, Marcos ang nagdala sa mga Duterte, kaya na andyan sila ngayon mga kababayan. Kaya nagkaroon sila ng kapangyarihan sa gobyerno at naging presidente. Lalo na, kaya sinuportahan ng sambayan ng Pilipino si Digong mga kababayan, lalo na ng Marcos loyalist. Kasi nagbitaw si Digong na kapag nanalo siyang presidente, ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani etong si Apo Lakay. Kaso nga lang ang problema, no, naging presidente po siya, hindi naman siya ang nagpalibing kay Apo Lakay sa libingan ng mga bayani kung hindi ang Supreme Court mga kababayan, ang Korte Suprema at hindi si Digong. Kaya yung mga DD-shot dyan na mga walang utak na sinasabi na etong si Digong ay napakarami ng taga-suporta, di sana kung marami kayong taga-suporta, napuno nyo yung EDSA at hindi nyo na kinakailangang humingi ng tulong sa INC para lang maisagawa ninyo yung mimol mower ninyo. Diba? Ipagpatuloy pa natin mga kababayan. So ngayon, maliwanag naman na eto mga kababayan, etong sinabi dito ni Congressman Akop, eto yung naging dahilan para magwala etong si Bato de la Rosa at bastusin niya yung kanyang upperclassman.